Siyempre sa mga boss naman natin na mga techie at mahilig sa mga iba't ibang electronic gadgets. Nako, perfect na perfect ang pagpapanood nyo ngayon sa Good Morning Boss dahil makakasama natin ang isang IT expert at yan, si Sir Jerry Yao. At pag-uusapan natin ang mga naging uso na technology at mga gadgets nitong 2013. Magandang umaga sa iyo, Sir Jerry. Yes, good morning at siyempre magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood. Yes. Sir, ito, alam natin na ang daming lumabas na iba't ibang klaseng technology ngayong taon na to. Baka meron kayong pwedeng i-share sa amin na kumbaga mga top 10 ninyo na mga gadgets. Okay, simulan natin dito sa top 10 natin. Yung number 10 natin, basically yung mga smartwatch natin nandito. Okay, ito po yung mga relos na kung saan hindi na lang siya relos, but you can now receive mga Facebook update, Twitter update, pati text messages nyo. Hindi nyo natitignan sa telepono nyo. Kung hindi, titignan nyo na lang sa inyong relos. No? So, meron akong suot ngayong isang relos dito. So, this is one sample ng smartwatch. So, nakikita nyo, okay, siniswipe ko na lang. No? So, pag nagtanong ka ko ngayon, iikot ko lang yan. Tapos, pwede ko na ipakita sa iyo kung anong oras. Oh, nakapagaling talaga. Dati, ginaganon mo pa, di ba? Ngayon, ganyan na lang. Touchscreen na Pwede talaga. ko ibalik, no? So, yan ang number 10 natin. Next, okay, you have the iPad Air, no? So, magtataka kayo bakit ko sinama yung iPad Air because hindi natin akalain na yung mga tablets pala kaya nilang gawing ganyang kanipis. Yes. Yung gaan niyan is less than 1 pound, no? Ganong kagaan yung mga tablets na lumabas for the iPad Air, no? Then number 8 natin, I'm sure yung mga bisita nating mga bata dito matutuwa dito because these are the game consoles, no? This will change the way people play games. Yes. So nakikita po natin dito yung Xbox One, tapos yung next makikita natin yung PS4, no? So ano yung kakaiba dito? Alam ng mga consoles na to, let's say ang dami yung mga bata diyan, di ba? Alam ng mga consoles na to kung sino sa inyo ang naglalaro. Talaga? Yes. Pag nagpalit ka ng controller, alam niya na ikaw 'yon. Wow. No? So, pati yung parang excitement mo, nako-compute niya yan, nafe-feel niya yan. Galing, ha? No? So, maganda dito, if let's say, for example, naglaro kayo sa bahay ng kaklase nyo, tapos naglaro pa kayo sa bahay ng iba pa nyong kaklase, alam pa rin niya na ikaw yon. So, itutuloy niya. No? Okay. Nakakonect Nakakonect yan, yes. So, that's one of the few innovations. Yes. No? And of course, motion sensor. Oo. Pag gumalaw ka, sumusunod na siya, hindi ba? Okay, yung control. Next, we have the Windows 8.1, no? So bakit ko sinama yung Windows 8.1? Because Windows 8.1 enables basically the other manufacturers, yung mga PC manufacturers to come up with their own tablets and phones, no? Okay. Now, it's possible already nagawa na yun sa Windows 8, pero maraming problemang nangyari doon sa Windows 8, no? So ito na yung update niya, Okay. yung 8.1. So kumbaga para maging mas adaptable siya to other phone carriers like Android. Kumbaga kasi Android parang yun ang universal na ginagamit. Pero ang problema kasi dati noon, yung mga like for example in the case of Acer, Dell, yung mga ganyan, Toshiba, HP, hindi makalabas no ng mga tablets nila kasi nga Android yun eh. Yes, Android so ngayon format. meron na siyang Windows 8 tapos 8.1 So yung kumbaga update they have niya. another option of what OS to use for their tablets. Okay. Then next, you have here the Lenovo Hybrid. So, ito yung mga tablets, lumabas din to noong 2013, itong 2013, na kung saan may tablet siya, tapos pag kinabit mo siya sa keyboard, automatically, notebook na siya. Yes. No? So, kaya ang tawag sa kanya, hybrid. So, Actually, medyo useful yan kasi, sir, alam naman natin na, kumbaga, tablet is very handy na dalhin nga talaga everywhere. Pero, iba pa rin yung kang keyboard talaga, yung parang physical keyboard na doon ka nagta-type. Kaya at least ito, kumbaga yung tablet mo na pwede mong paggamitan ng touchscreen, pwede mo na rin kabitan nitong ng keyboard. Tama. So next, we have the P6, no? Yung Huawei P6. Kaya rin natin sinama ito dahil ito yung so far ang pinakamanipis no? na telepono o mobile phone na nilabas. No? So napakanipis niyan. Yes. Then you have the Q100. Ito yung Sony Q100. Kung magtataka kayo, ito lens lang ito. No? Pero this one enables you to attach this to any phone, no? So kung may telepono kayo, whether it's Android or iOS, ikabit nyo lang ito, yung resolution ng inyong mga pictures automatically tataas na siya. Wow. So no? ito, sir, medyo curious ako dito kasi ngayon ko lang nakita to. So paano siya? Is it a magnet or may clip May siya clip. sa phone May mo? clip siya. And then you connect it, nakakonect siya via Bluetooth. Yes. Ganon. And then like kunwari kasi usually the phones nowadays have like 8 megapixel o 10 megapixel. Ito mas mataas to. Pag kinabitan to, nagiging mas mataas pa. I'm not so sure lang kung ano yung megapixel Okay. niya, pero mas mataas siya. And this is already available sa market Yes, tapos na yan. Nandiyan na yan. 2013, okay, lumabas na yan. okay. Kaya medyo innovative, no? So, yung mga camera, katulad ng ginagamit niyang camera, yung lens lang yun ang Oo, kinakabit na ko. pang SLR. Yes.
automatically upgrade na yung phone mo, di ba? Next, you have here the Brother printer. This is a laser printer. Kaya ito, kasi for the first time itong 2013, bumaba yung presyo nito below 3,000 pesos. Dati, unimaginable yan. Yes. Pag sinabi mo laser, 5,000, 6,000. Ito, 2,900 something lang yata ito. No? Kaya nilagay natin to. So, makikita mo yung trend, talagang yung presyo, pababa ng pababa to make it more affordable. Accessible also. Yes. But sir, with regards to this laser printer, alam naman natin na with every printer, ang problema natin ay yung mga ink cartridge. At minsan ang nagkakaroon nga yung mga ink cartridge refill na lang para mas makamura. With regards to this one naman na laser printer, paano naman po yung pag-refill? Yung mga kumbaga toners nito? nila, bumababa na rin Mababa yung na presyo. rin ang presyo, So, okay. pinag-uusapan natin dito yung quality ng output. No? So, yes. mas maganda kasi laser yan, di ba? Correct. So, sa mga reports, sa school, or let's say sa office, mas maganda yung printout mo. No? Then, you have here the Canon camera. So, ito naman yung unang nauso yung mga mirrorless no, na camera. No? So, yung resolution mo mataas din. Tapos, Wi-Fi. No? Pwede mo na i-upload automatically sa yung Facebook or Twitter account. With regards to the mirrorless camera, sir, kasi alam naman natin na with old style na SLR, yung mga manual pa na yung film talaga, ay puro mirror nga yan. Pag binuksan mo yung lens, makita mo yung mirror. With this technology, paano nila na let go, kumbaga, yung main nagpapagana ng camera mirrors? Yun nga yung naging parang parang innovation niya, na challenge niya, na nagawa niyang ganun. And nagawa niya sa ganyang pangkaliliit, no? Tapos yung resolution nga, napataas pa nila, hindi ba? Okay. So, and of course, yung number one natin, dalawa yung number one gadget natin for 2013. Una, yung HP Slate AIO. This is actually an all-in-one, no? So, yung computer mo, ito na yung screen, ito na yung CPU, andito na yung keyboard, meron pa yung mouse, no? So, hindi na uso yung mga nakikita natin parang tower na gano'n. Wala kang makikita dito na gano'n na ngayon. And this is Android operated. Ang OS nito is Android. At ang kagandahan pa dito, magkano itong presyo? Perhaps yung mga manonood natin magtatanong, ang ganda nga ng pinapakita mo, pero baka mahal. This one is less than 20,000. Mga nasa 18 lang ito, 19 to 18,000 or even 17, no? Who would have thought that an HP AI or all-in-one computers will cost below 20,000. Yes. So mga nasa 18 lang 'yan, no? So napakagandang regalo kung sakaling naghahanap kayo ng gift, no? Yes. And of course, yung kasama niya, ang feeling ko 2013 is the year of Android. Okay? Bakit po nasabi 'yon? Dahil according to statistics, yung mga telepono na nabibili ngayon, 87% controlled ni Android. Around 13 na kay iOS, the rest kay Windows ang mga operating system. For the first time nakita po natin, kaya ito yung pinili nating product of the year, yung mga HP, Dell, Acer, Toshiba for example, yung mga brands na ganyan, lahat yan puro mga Windows powered yan, no? This year naglabas sila ng mga Android powered devices, no? So doon natin makikita na talagang naiba yung ball game, no? So bakit nawala sila sa Windows, no? Dati puro Windows yan. lahat. Bakit nawala? Correct. Kasi naglabas si Windows ng kanilang Surface. Yes. So sabi nga ni Meg Whitman, yung parang yung pinaka-head or CEO ng HP, hindi na nila malaman po kung kakampi nila yung Windows o yung Microsoft or kalaban nila. Kasi nga they're using Windows as OS, pero si Microsoft naglabas ng sarili nilang tablet, no? So yan po yung nakita natin tong 2013, napakaganda po ng mga gadget na nakita natin, but yun nga, bumababa yung presyo. So ito yung napakagandang parang senyales sa ating mga para sa mga consumers. Yes, kasi nga nagiging mas affordable na yung mga gadgets natin. Yes. Alright, I'm sure next time naman gusto natin pag-usapan, sir, yung mga 2014 gadgets Yun. na ating aasahan naman. Yes. Kasi syempre, I'm sure marami sa atin ang mga nakapag-ipon siguro dahil sa kanilang mga aginaldo na bigay ng Pasko. We're gonna have you back for you to talk about that also, sir. Papakita natin yung 2014, bigyan lang natin patikim. Dadaling ko po dito yung isang tablet na may projector. Built-in projector yung tablet. So napakaganda yun para sa mga mag-aaral at sa mga teacher din, hindi ba? Yes, actually, even siguro sa corporate world, yung mga on-the-go na mga yuppies natin na kailangan mag-present ng kanilang mga documents o kanilang mga presentation, hindi nila kailangan magdala ng mga malalaking Parang tablet na ganito, projectors. nandito na yung projector sa taas. Yes. So, project mo na lang ganun. Yan. So very excited tayo lahat dyan mga boss, kaya abangan natin ang pagbabalik ni Sir Jerry Liao. At syempre, maraming salamat sa inyong panahon ngayong umaga. Maraming It's salamat. always a pleasure to have you here in Yes. Good Morning, Thank Boss. you and Merry Christmas po sa mga manonood natin. Yan po, si Sir Jerry Liao, ang isang IT expert at syempre kaibigan natin yan dito sa Good Morning, Boss.